So dad, maraming nagsasabi sa atin na trabaho daw o negosyo, saan mas yayaman o saan mas madaming yumayaman? Kasi maraming nagsasabi na kailangan daw magnegosyo para yumaman. Wala daw yumayaman sa pagtatrabaho. At sabi nila, bakit employee mindset daw yung tinutulak natin sa mga taong bayan na nanonood sa ating social media. Pero dad, ikaw, anong tingin mo? Trabaho ba o negosyo? Saan mas madaming yumaman? Okay, kasi ganito yan, no? Pag sinabi nating gusto mo maging negosyante, kinakailangan yung mindset mo talaga at puso mo is really nakaset ka talaga na maging negosyante. Pero wag nating kalimutan na pag nagnegosyo ka, kung titingnan natin yung mga datos, no, kahit na sa Amerika, kahit na lalo na sa Pilipinas, no, out of 100 businesses o nagnenegosyo, after 5 years, mga 10 na lang ang nakatayo. No? After 10 years, maswerte kung may 5 na lang. So, ibig sabihin, ang success rate, 5% to 10%. Depende kung nasaang bansa ka. Sa Amerika, mas mataas ng konti, pero ganun pa rin, mataas ang failure rate. No? From 80% to 90% of businesses that set up today, after 5 to 10 years, yun na lang ang failures na yun. No? 80% ng mga nagnenegosyo magfe-fail after 5 to 10 years. No? So, ibig sabihin, 10 to 20% or less, depende sa bansa kung nasaan ka. No? So, sa akin, either trabaho o negosyo, nasa sa tao yan. Kasi kinakailangan you have to determine, ano ba talaga yung calling mo? Sa tingin mo, ano ba yung calling mo sa Panginoon? O ano ba talaga yung ibinigay na talento sa iyo ng Panginoon? At ano yung mga talento mo na pwede mong ibahagi sa lipunan? No? Hindi porke na nagnegosyo ka, yayaman ka. Karamihan yan ng mga nagnenegosyo talaga magfe-fail. No? Hindi rin karamihan na nagtatrabaho, yayaman. At hindi rin sila magiging pangkaraniwan, panghabang buhay. Marami akong kakilala na nagsimula na mababa ang pwesto pero nakaangat. Yung iba naging government officials, yung iba naging executive ng mga malalaking kumpanya, at yung kinikita nila mas malaki pa sa kinikita ng ibang mga negosyante na medium size up to some big companies, no? Like yung mga executives halimbawa ng mga malalaking kumpanya, no? Like San Miguel, Meralco, PLDT, mga empleyado sila na naging officers, executives. Ang lalaki ng mga sweldo, milyunan kada buwan, no? Kahit na maging board member ka lang halimbawa ng Central Bank, no? As an employee, hindi bumababa ng 2 million naman ang kikitain mo. So, it depends. Kinakailangan tanungin mo yung sarili mo, ano yung iyong kakayahan, ano yung iyong abilidad, ano yung sa tingin mong ibinigay sa iyo ng Panginoon. Pero huwag mo niliitin yung trabaho kasi mas maraming yumaman sa trabaho kaysa sa negosyo dahil mas maraming nag-fail sa negosyo. Kung titingnan mo na lamang, yung mga top 1,000 corporations, yung mga malalaking kumpanya, karami ng mga executives nun, mas malaki ang kinikita sa mga negosyante. Even sa gobyerno, yung mga naging top officials ng mga gobyerno natin, mas malaki ang kinikita nila sa pangkaraniwang negosyante o kahit na malaking negosyante na mas tinatalo pa nila sa sweldo at sa mga other perks and benefits. So, you cannot just single out na trabaho o negosyo. Depende yan sa iyo kung ano yung calling mo, ano yung tingin mong abilidad mo. Siguro yung isang key characteristic sa pagtatrabaho na yumayaman is kasi maraming nag-iisip na pag sinabi mong trabaho is a singular term. Maraming klaseng trabaho, ano? At siguro yung trabaho na yumayaman talaga, yung trabahong mas malaki yung kailangan na gamitan ng pag-iisip, utak, hindi ba dad? Yes, oo. Kasi ganito yan, ano, para pag bumili ka ng computer, halimbawa, ano, syempre yung computer na mas upgraded yung software niya at saka mas mabilis yung processor niya, mas mahal siya kaysa sa pangkaraniwang computer, di ba? So, depende rin niya. Kaya nga syempre, hindi lang naman sa taas ng pinag-aralan niyan, maraming factor kasi para magtagumpay ka bilang isang empleyado o isang nagtatrabaho, and also ganun din sa negosyo, bilang isang negosyante, no? Kasi kahit na sa akin, sa buhay ko, no, ako'y nagsimulang magnegosyo nung ako'y 18 anyos pa lamang, may mga times in my career life na talaga naman nahirapan ka sa negosyo, talagang nagkalugi-lugi ka sa ibang negosyo, at minsan iniisip mo rin, ano kaya kung naging executive na lang ako, baka mas maganda, naging kinalalagyan ko. There are times in your life that you will think like that, especially kung meron ka namang option na makapagtrabaho rin sa mga malalaking grupo o sa pamahalaan man, kasi nga hindi pare-pareho ang skill set natin sa kayong determinasyon natin. Pero there are times it will come to you na iisipin mo mas mabuti. Pa kaya yung sinabi natin nung una sa ating mga other vlogs, importante rin may pinag-aralan ka para may options ka kung sakasakali. So, kung susukatin natin, katulad ko, yung mga ibang kabatch ko sa Lasal, definitely they're more successful being an executive, being an employee of other big companies, and some of them even became government officials, na mas maganda yung naging katayuan nila sa buhay. So, hindi mo pwede sabihin,
Magnegosyo ka, yayaman ka, o nagtrabaho ka, hindi ka yayaman. In fact, maraming nagtrabaho, ulitin ko, na yumaman at naging very, very successful. More successful, more wealthier than business people. But at the end of the day, ang tanong diyan hindi naman porke yayaman ka o hindi ka yayaman. Ang tanong diyan, ano ba yung calling mo? Alam mo yung calling mo, ano yung mission mo sa mundong to, dahil lahat tayo pansamantala na sa mundong ito. At pangalawa, masaya ka ba dun sa calling mo, dun sa ginagawa mo? Kahit naman empleyado ka, pero kung masaya ka at palagay mo yun ang tamang calling mo, then you should be happy with where you are. Ganon din kung negosyante ka, pero hindi ka naman masyado nagtatagumpay compared to your other comparative or comparable batchmate or schoolmates, but you're happy with what you're doing, then maybe that's your calling. So it depends on your purpose and mission in life. Tama, kasi pag hindi mo pwede sabihin trabaho o negosyo lang, kasi may mga nagnenegosyo na hindi naman talaga yumayaman. In fact, mas madaming negosyo ang hindi yumayaman, tulad ng mga nasasari-sari store, water refilling business, or yung mga nagbebenta lang ng mga chiclet sa kalsada. Technically, mga negosyante sila, di ba, Dad? Yes, kasi nga, yung iba sa ating mga kababayan, ang kanilang purpose para magnegosyo is para yumaman. Sa akin, siguro, baliktarin natin yung purpose. Kasi parang ano yan yung horse, yung kabayo, saka yung carriage, yung hinihila niya. Hindi mo pwedeng ilagay yung carriage sa harap ng kabayo. Mas mahirapan tumakbo yung kabayo. Kailangan, yung carriage, ilagay mo sa likod ng kabayo para mahili siya ng kabayo. So what do I mean by that? What I mean by that is, kinakailangan, ikaw yung kabayo, ang purpose mo is tumakbo ka. Hindi yung uunahin mo yung pagyaman. Kasi kung yun ang purpose mo, gusto mo lang yumaman, kaya mo gusto magnegosyo, then I think you might be going the wrong way. No? Kasi nga bakit? Remember, businesses are always being challenged from time to time. Kapag nagnegosyo ka, pwede kang malugi, ang taas ng probability na malugi ka. So unless you have the heart for it, you have the heart for operating within those circumstances, then maybe it's your calling to become a business person. Ngayon, kung ilalagay mo yung mission mo, ano ba yung galing mo, ano ba yung talento mo? Kung yun ang uunahin mo, so yung talento mo, hihilahin niya yung success mo. Yan yung kabayo, yung talento mo, yung skills mo na magamit mo sa tama, hihilahin niya yung pagtagumpay mo. Pero pag inuna mo yung iyong mindset para kumita ng pera at yumaman ka agad, then definitely ang chances mo na maging frustrated ka mas mataas. Kasi nga naging mali yung purpose mo sa buhay. Ano ba yung purpose natin? Alam mo yan, may talentong binigay sa atin, ang naglikha sa atin, gamitin natin yon for what it's meant to be. And then from there, makikita natin, we will be rewarded if we just know what are the talents and skills that we can use so that we can serve other people. We can provide our talent and skills so that it will better humanity. So if you can do that, then your chances of success are much better compared to one who is just going after money. So basically, ang mensahe natin, kung saan ka magaling, dun ka aasen. So, not necessarily trabaho o negosyo. Kung yung galing mo ay galing na kayang i-appreciate ng mga malalaking grupo dito sa Pilipinas o kahit saan man sa mundo, di yayaman ka rin sa pagtatrabaho, tulad ng maraming mga cabinet officials, government officials, mga trabaho lang sila, nagtatrabaho sila, pero mas mayaman sila sa karamihan ng mga nagnenegosyo, yung mga nakikita mong mga negosyante dyan, or yung mga executives, mga na talaga nagtagumpay sa pakikisama sa isang malaking grupo, yumaman din sila. So, yun yung sinasabi namin. Kung saan ka magaling, dun dapat ang tutukan mo. Just like to add also, no? Kasi kung titingnan natin, kahit na sa nakaraan, no? Maraming executives ng mga top 1,000, kahit mga bangko na lamang, no? There are approximately around 30 big commercial banks. No? Ang dami ng executives na ang gaganda ng sweldo, pero yung mga may-ari, ilan lang yon. At kung titingnan natin yung nakaraan, yung mga ibang malalaking bangko, ang dami nagsara. No? Yung iba siguro hindi nyo na inabutan, pero inabutan ko yun nung dekada 70, 80. Maraming malalaking bangko na sikat noon. Pero ngayon hindi mo na marinig na wala na sila. Either nagsara, nabili na ng iba, o nakipag-merge na sa iba dahil nga hindi na kinaya o nalugi na. Hindi na niyo naalala yun. Pero isa-isahin ko lamang, nung panahon namin, Pacific Bank, napakalaking bangko niyan, pero nawala na. Yung sinatawag nating Paris Bank, na-absorb na rin, nawala na. Yung PCI Bank na napakalaki rin, nawala na rin. Yung Solid Bank, na-absorb na rin, nawala na rin. Bangko Pilipino, nawala na rin. At sinara na ng Bangko Sentral, kamakailan, ilang taon na nakalipas. Pero nung panahon namin, kasikatan nun, siguro mga 1970s to 80s talaga napakasikat nun. Marami pa, City Trust,
yung Merchants Bank, Manila Bank, ang dami-dami pero nawala na sila. Prudential Bank, Producers Bank, wala na. So, ibig sabihin, ang taas ng failure rate. Tandaan natin, mga bangko yan. Ibig sabihin, malalaki ang puhunan yan at napakalawak na ng network niya. Pero still, kahit na napakalaki na nila, nahihirapan pa rin sila kasi nga ang negosyo, you have to compete and you have to innovate. And you have to continuously serve your customers best. So if you cannot do that continuously and sustain that, most likely you will fail. So yun ang pagkakaiba. Samantalang sa trabaho, of course, pwede ka rin matanggal sa trabaho, but if you keep on improving your skills, katulad na sinabi mo, siyempre sa trabaho para yumaman ka, dapat improve mo rin yung skill set mo. Dapat ipagpatuloy mo rin pag-aaral mo. You have to keep on learning. Kaya yung ibang mga executives na kilala ko at kabatch ko, yung iba patuloy na nagma-master's degree kahit na nagtatrabaho sila. Yung iba nagpi-PhD pa para lang sa ganun, mas maganda yung kanilang status sa kanilang organisasyon. At yung iba naman patuloy na nag-aaral kahit na hindi sila nag-master's o PhD, pero palagi sila nag-aaral continuously para sa ganun they can serve their organization better. Lagi sila nag-iisip mo paano pakitain yung kumpanya. Kaya nga, pag kumikita yung kumpanya, lumalaki yung kumpanya, pati rin sila nabibiyaan. Sila yung unang binibiyaan kasi sila yung mga prime movers ng kumpanya. Kaya nga, maraming executives o maraming nagtrabaho lamang sa umpisa na ngayon ay salagang saksakan na ng yaman. Example dyan, si Manny Pangilinan, no? MVP. Hindi alam ng karamihan na siya nagsimula as a employee na naging eventually part owner na ng First Pacific Group at naging bilyonaryo na. Ganon din si Ramon Ang, no? Nagsimula rin siya dati as a nagtatrabaho kay Nanding Coangco sa San Miguel. So ganun din, no? From there, naging from an employee, executive, naging part owner, shareholder, and now controlling owner. So kaya nga, yung mga ganun, hindi natin pwedeng kutsain yung ating mga kababayan na nagtrabaho lamang kasi yung mga nagtatrabaho, mas malayo minsan na nararating kaysa sa mga negosyante. Pero again, at the same time, I'm saying this, if you believe that you have the heart for it, go for it. But if you think that you have some doubts, you may have to reconsider. Kasi nga, being a businessman, you will be subjected to a lot of challenges and a lot of failures. Now, if your heart is for it, go for it. But if not, you can always take the road where you think your mission is supposed to be. Ganun ang aking masasabi lamang sa inyong mga kababayan. Kaya nga, kami ang sa aming layunin lamang mapabuti ang kinabukasan ng ating mga kababayan at sila ay makaumunlad at makaangat sa kanilang katayuan. Yan lamang po. Ako po si Michael Say, inyong dad ng bayan. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan.